Love Serye TV. Paano ang sugat ng puso? Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Pag-uwi ko ng bahay, bumungad sa akin ang malabinagyo naming salas. Hala, ma? Pa? San kayo? Ninakawan yata tayo. Sigaw ko sa hangin. San kayo nagsusuot yung dalawang yun? Makapagbihis na nga lang. Umakyat muna ako ng kwarto at nagbihis sandali. Pagbaba ko ng salas, naabutan ko yung dalawa na busy kakabuklat ng mga box. Okay sana kung balikbayan box yun pero hindi eh. Yung mga lumang libro lang pala yung nilabas. Anong ginagawa nyo? Tanong ko sa kanila habang pababa ng hagdan. May natakpan pa ng mga libro sa statistics. Hindi ko naman crush yung math kaya malamang hindi to sa akin. Hinahanap namin yung yearbook ng papa mo nung high school. Paliwanag ni mama sa akin habang busy ka bubuting-ting dun sa box. Buhay pa pala tong diary ko nung college. Tingnan mo to, nak. Naalala ko pa nga dito yung nilagay ko yung name mo, pati na rin yung name ng batang muntika ng ipagpalit, ni Cara. Kwento ni Papa sa akin habang may tinitingnan yung notebook na kulay brown. Ewan ko nga kung brown ba yun o original lang yung color. Parang napasama yata sa bagyo pero nakaligtas. Ano naman kinalaman ni Tita Cara? Tanong ko sa kanya. Parang ito na yata yung hinahanap mo. Razini, pakita ni Mama ng isang kulay blue na yearbook. Oo, yan na yon. Tapos anak, nung ama ng batang nakasabayan mong ipinanganak ay hindi kaputian. Tapos yung anak niya ay sobra naman sa kapugian. Tapos ikaw, putol ni Papa sa sariling kwento. Ang itim mo ng bata. Nako, naalala ko pa nga dati. Ayaw na ayaw kang tingnan ni Cara. Yung batang yun talaga. Tapos nung mag 2 years old ka na, tsaka ka pa nila nilapitan. Tumaba ka na kasi nun. Tsaka pumuti na rin. Paliwanag ni Mama sa akin. Kinuha ko yung hinahawakang notebook ni Papa. Diary niya daw. Sus, kalalaking tao may diary. Pero malay natin, uso to nung araw. Nakita ko na lang sa last page nun ang buong pangalan ko, pati yung birthday. May room number pa. Hanep. May time of birth pa nga. Tapos doon naman sa baba nakasulat ang dalawang hindi pamilyar na pangalan. Tsaka may address pa. May time of birth pa nga katulad ng sa akin pero nauna pa ako ng 2 hours. Ano nga name nun, nak? Hanapin natin sa Facebook. Masayang sabi ni Papa. Ano naman kayang trip nito? Hindi ko nga matake na may diary siya dati. Ako nga kababaeng tao wala nun. Sus, ang pangit ng mga pinagagagawa ng mga kabataan ngayon. Kung dati pagalingan pa kaming gumawa ng tula, tapos minsan tinitipo namin at ginagawang libro, pagmamayabang ni Mama. Sus, kung may Facebook rin tayo dati, siguro mas malala pa sila sa amin. Sino kayang may pakanan nitong social media at mapasalamatan ko naman ng maayos? Results not found. Ba't ganon? Tanong ni Papa habang seryosong nakatuon yung tingin sa phone. Ba't mo kasi sinulat pati pangalan ng ibang bata? Anak mo rin siguro yun, no? Pabiro kong tanong dito. Nako, mas madami pang hindi ko lang sinabi sa mama mo. Sagot naman nito. Nakatingin si Mama sa kanya. Ayus-ayusin mo yan, Razini. Sinasabi ko sa'yo. Banta ni Mama. Sus, hindi na mabiro. Ikaw nga maghanap dito, Vicky. Sumakit yung mata ko. Bigay ni Papa sa akin ng telepono. Napataas na lang yung kaliwang kilay ko sa pangalang binanggit ni Papa. Casey nga kasi ang kulit. Paalala ko dito. Ang hilig niya kasing bigkasin yung Vicky para tunog mayaman daw. Ang sabihin niya tunog makaluma. Yung Casey na parang napilitan lang at yung saan-saan na lang narinig yung pinanganak ako. Tiningnan ko na lamang yung notebook. Raham Rose Halandoni and Max Subiri. September 9, 1999, 8:20 p.m. Akala ko ba mag-ina to pero magkaiba sila ng apelyido. Siguro hindi pa kasal or trip lang nila. Bakit ba? Search Max Subiri. Results not found. Rem Halandoni. No Rem Halandoni found. Related searches Rem Rosana, Rose Halandoni, Rem Mabuthaka. Results not found daw. Sabi ko dito. Tsaka binigay yung phone niya. Wag na nga lang. Gusto ko lang kasing makita yung itsura ng batang yon. Siguro ang gandang lalaki niya ngayon, tas aasarin ko si Cara pag uwi. Napangiti itong wika, kaya napairap na lang ako sa plano niya. Kakalabas ko pa lamang ng bahay na may tumawag sa maganda kong pangalan.
Paglingon ko, si Chin. Chin? Kay, good morning. Masayang bati ni Chin sa akin. Ba't ka nandito? Hindi ka lang dumiretso sa school. Sabi ko rito at sinimulang magsalita. Siyempre, nahiya pa ako, no? Tsaka appreciate na lang yung effort kong pagsundo sa'yo. Maswerte ka nga, maganda yung kasabayan mo eh. Nabatukan ko siya. Ang OA mo, wika ko rito. To naman, hindi mabiro. Tara na nga. Nasa lobby na kami nang madaanan namin yung grupo ng lalaki na nakatayo doon sa tabi. Chicks pare. Rinig kong bulong nung isa ng madaanan namin. Chicks pala tayo. Haha, nakalimutan ko yata. Kinilig na bulong ni Chin sa akin. Ang daan nga, agad na bunggo ng kung sinong walang hiya. Kaya napasubsob kami nitong kasama ko sa kung saan. Aray, sino ba yun? Ang yabang niya ha. Inis na wika ni Chin. Kahit ako naman yung nabunggo, nadamay lang siya. Naku miss, naputol yung sasabihin ng lalaki nung lumingon ako. Di ba ikaw yung kahapon? Tanong ko sa kanya. Oo, yung lalaki kahapon na nakapulot ng panyo ko. Oo, pagpasensyahan mo na lang yung bumunggo sa'yo. Susori niya sa akin. Naku okay lang, sagot ko rito. Anong okay lang? Na siya kaya yung kaluluwa ko? Biglang sulpot ni Chin. Tara na nga. Kay? Aya niya sa akin at bigla na lang akong kinaladkad. Tiningnan ko na lang yung lalaki at nginitian ng pilit. O diba, basta-basta mo na lang ako hinahablot. Hindi mo pala alam saan tayo pupunta. Sermon ko kay Chin. Paano ba naman kasi nasa harap na kami ng CR nung tinanong niya kung saan kami pupunta. Ang cute lang, grabe. Hi, I'm Chin. Chin Rivera, your new classmate. Pakilala niya sa harap. Agad naman nag-discuss si ma'am about dun sa new topic namin. Introduction to Religion and Belief System, yung subject namin ngayon. Hanga na talaga ako dun sa mga teachers ko ng elementary. Hindi kasi kami sinasabihan na may mas malala pa palang subject na ang hirap kabisaduhin. Okay? Tingnan mo yung lalaking katabi ng babaeng naka-headset. Bulong ni Chin sa akin. Magkatabi kasi kami ngayon pero ako pa rin yung nakaupo sa pinakagilid. Tiningnan ko yung tinutukoy niya. Mukhang wala naman sa harap kaya lumingon ako sa likod. Si Michelle ba? Tanong ko. Si Michelle lang kasi yung may suot na headset na busy kakatingin sa phone nito. Siya nga, yung katabi niya nga. Nabatukan ko tuloy, masyadong excited eh. Si Steve? Medyo malakas ko pang sabi kaya napatingin yung malapit sa amin. Mabuti na nga lang at wala dito si ma'am. Dahil kung hindi, ewan ko na lang. Ano ba yung ingay mo? Inis na bulong ni Chin sa akin. Kasalanan ko bang nasyak ako? Hoy Kay, tinatawag mo daw ako. Lapit ni Steve sa gawin namin. Naku wala, tinatanong kasi nitong best friend ko yung kung sino po yung kasabayan ko kahapon. Yun lang, oo. Biglang rason ko dito. Naku, sana maniwala. Ganun ba? Ito bang best friend mo? Hi best friend. Masaya nitong bati kay Chin. Hi. Pilit na ngiti naman itong isa. Sus, ang cute, kunwari hindi maingay. Hoy bro, napano ka dyan? Bumalik ka nga dito. Sigaw ni Francis sa likod. Ano ba Francis? Miss mo na ako agad? O ka naman magselos, sa'yo lang ako. Sigaw na sagot nito na dahilan ng pagtawa namin. Sige Kay, balik na ako, galit na si Mrs. eh. Paalam nito sa amin. Loko talaga yung si Steve kung anong pinagsasasabi. Oh, si Steve pa yung tinutukoy mo. Mahina akong tanong kay Chin. Oo siya yun. Nakangiting sagot niya na parang kinikilig. Teka nga, hindi ko gets. May dapat yata ako malaman eh. Pababa na sana kami ng hagdan para mag-lunch nang may natanaw kaming nagkukumpulan. Anong meron? Tanong ni Chin sa akin. Malay ko ba, tayo yung magkasama diba? Sagot ko rito ng dahilan ng pagkunot ng kanyang kilay. Uy miss, anyari dyan? Biglang tanong ng kung sino na nandito sa likod ko. Paakit kasi yung dalawang babae na kagagaling lang doon sa baba. Classmate namin, may kasuntukan. Kwento naman ng babae. Tiningnan ko yung tao sa likod na agad namang napatingin sa akin. Ano? Sabay namin tanong ni Francis. Wala, gaya-gaya to. Naku, match kayo. Biglang sulpot ni Steve. Hindi no, kinilabutan ka nga. Sus, ayaw mo lang yatang humiwalay sa akin best friend. Kiss mo nga ako. Biglang uso ni Steve kaya nahampas siya na wala sa oras ni Francis. Napatawa na lamang ako sa eksena nila at tinahak na yung kantin. Ginto yata yung kinain natin Kay. Ang mamahal, biglang sabi ni Chin. Hoy, hinaan mo yung boses mo baka may makarinig sa'yo. Paalala ko sa kanya na tumahimik naman.
Seryoso lang kaming kumakain nang may narinig kaming kwento mula sa mga kumakain sa likod. Di sa chismosa pero narinig ko lang talaga. Ewan ko nga din naman, ganun si Zubiri last week. Kwento ng boses ng babae. Rinig ko nga rin gusto na siyang kunin ng papa niya na andun sa States. Oo, mabuti nga mabait yung isang Zubiri. Ano nga name nun? Alex yata. Girl, huwag ka na ngang kasubi-subiri dyan. 3 kaya sila. Basta, nakakapanghinayang lang talaga yung face nung isa. Di dapat ginagamit sa suntukan. Zubiri. Parang nabasa ko na yon. San ba yon? Oo, yung sa diary ni Papa, tama. Hoy, ang nangyari sa'yo? Tapos na akong kumain biglang basag ni Chin sa pinag-iisipan ko. Dapat makilala ko kung sino yung nakipagsuntukan kanina, tas ibabalita ko kay Papa. May faculty meeting sila ng 1 o'clock. Walang klase pero sa oras ng dismissal lang makakauwi. Balita ni sa amin, yung kaklase kong lalaki na may salamin. Agad namang nagdiwang ang lahat nung iba, dali-daling lumabas ng room at yung iba naman ay bumalik lang sa pagkakaupo. Nilapitan ko si Steve na busy kakalaro sa phone nito, katabi yung negang si Francis. Palapit pa lang ako sa gawin nila ay tumingin ng masama yung isa. Mayabang na bungad sa akin. Papansin to, hindi naman siya yung kailangan. Hindi ko na lang siya sinagot at binaling yung tingin kay Steve na seryoso yung mukha. Marunong pala to magseryoso. Pre, uwi na tayo. Parating na daw yung bagyo. Biglang wika ni Francis sa akin. Nakatingin. Ha? Wala kaya? Sagot nito na di man lamang nag-aksayang tumingin sa paligid. Steve, tawag ko sa kanya na agad namang tumingin sa harap. Andito pala si Kay. Nakatingin nitong baling sa akin. Kasi magtatanong lang sana ako kung may kakilala ka bang Zubiri. Tanong ko sa kanya. Zubiri? Oo, si Mig Zubiri. Hindi mo siya kilala? Inirapan ko na lang siya sa sagot nito. Alam mo pare, sa oras na to, kailangan na nating maghanda sa paparating na bagyo. Biglang sulpot ni Francis sa usapan ng may usapan. Huwag ka nga pwede. Mag-uusap kami Inis kong sita sa kanya. Ikaw ba? Siya rin ang kausap ko Seryosong sagot ni Francis ng inis talaga. Hay naku, ba't ang init ng ulo niyong dalawa? Alkyo ba kayo? Agad ko siyang tinadyakan. Kung ano-ano kasing pinagsasasabi. Sabi ko na nga ba may bagyo talaga. Bilang wika ng isang nega. Ang sakit nun, maiiyak na reaksyon ni Steve. Seryoso kasi ako. Sorry na, hindi na mauulit. Pagpapaumanhin ko sa kanya. Ang dami kasing subiri sa mundo. Kung yung tinutukoy mo yung nag-aaral dito, siguro nga 10 yung bilang ko. Sagot niya sa akin. Ang dami naman ata nun. Ano bang name nung nakasulat sa diary? Nakalimutan ko pa yata. Alam ko na yung pinagbubugan kanina. Tapos sabi ng mga chismosa kanina sa kantin kaklase nila. Ang hirap naman. Ang alam ko lang lalaki. Ba't mo ba pala tinatanong? Tanong ni Steve sa akin. Nako, may ginawa ka siguro no? Tama ako no? Siguro nakatanggap na rin nung ganito. Pang-asar na sabi ni Francis habang kunwari nagboboxing. Para tong tanga. Grabe ka naman. Sapakin kita dyan Basta kalimutan nyo na lang ang di naman yun maimportante. Sagot ko rito at tinalikuran na sila. Bumalik na lamang ako sa upuan ng madatnan ko si China natutulog. Anyari dito? Hindi naman to natutulog sa school dati Maliban na lang kung nakulangan sa tulog o kaya ipuyat. Palabas na kami ng gate nang bigla nagsalita tong kasama ko. Nako, okay. Kailangan ko yatang mag-CR. Mag-antay ka na lang dyan sa tabi. Huwag kang uuwi ha. Sinasabi ko sa'yo. Paalam ni Chin sa akin na tinahak ang lugar kung saan siya sasaya. Dagsaan pa rin yung paglabas ng mga estudyante kaya mas okay na siguro to. Pinagmasdan ko na lang yung paghihirap nila dahil may iba namang umaawat. Gusto na talagang lumabas ng lungga. Hoy, agad na tawag ng kung sino. Makahoy to, may pangalan ako ho. Inis na sabi ko kay Francis. Masyadong papansin, pwede naman dumaan na lang siya. Para kang tanga. Biglang sabi nito na kinagulat ko. Halatang nagsalita ang hindi. Depensa ko sa kanya. Antibay mo talaga no? Ano bang trip nito? Nawalan siguro ng kausap. Oy, andyan na si Max, daan kayo. Biglang sabi nung isang babae doon sa mga kasamahan niya at bigla na lang sila nagsiatrasan. Hoy, may kausap pa ako. Wika naman itong nagtatanong sa akin. Tiningnan ko lang siya. Oh my God, pati si Alex sa sugatan. Meron din si Rex. Sabi nung bakla sa gilid ko. Nang bigla na lang dumaan yun sa tingin kong pinag-uusapan nila. Siya yun. Bigla ko na lang nasabi. Yung lalaki nakita ko sa may simbahan. Tsaka yung tumapik doon sa lalaking nakapulot ng panyo ko. Pero ba't niya naman naisipang makipagsuntukan? Sa itsura niyang yun parang hindi mo iisiping may ganon.
Naku Kay, sorry. Matagal ba ako? Biglang sulpot ni Chin. Umiling lang ako at sinimulang maglakad. Mukhang konti na lang kasi yung naiwan dito. Close pala kayo nitong best friend ko. Inunahan ko na siya palabas ng lobby. Pero rinig ko pa rin yung sinabi niya. Na-stuck pa rin talaga ako nung makita ko siya. Sa ganong itsura. Nakakapanghinayang lang kasi alam nyo yon. Yung paulit-ulit mong naaalala yung masayang itsura ng isang tao, tas isang araw, mali pala yung inakala mo. Yun yata yung favorite kong eksena na nasa nais kong balikan nung makita ko sa kanya. Nagpatuloy lang ako sa paglalakad nang may basta-basta na lang humablot sa akin. Magpapakamatay ka ba? May alam ako mas madaling paraan. Inis na sigaw ni Francis. Nagulat pa ako nung siyang nagsalita. Naku Kay ha, basta mo na lang ako iniiwan, buti nga naabutan pa nitong si Pogi. Dahil kung hindi, deads ka na ngayon. Sermon pa ulit ni Chin. Ha? Salamat. Ilang nasabi ko. Saka siya umunang maglakad. Grabe Kay ha, kundi na lang talaga mapupuruhan ka na ng gulong ng sasakyan. Pasalamat ka nga mabilis yung moves ni Francis. Sermon na naman ni Chin nung magpatuloy na kami maglakad. Pag uwi ko ng bahay, naupo na lang ako sa couch. Ang dami naman yatang nangyari sa araw na to. Yung unang araw ni Chin, yung may nagsuntukan, may mga subiri, tsaka yung muntikan na ako masagasaan. Wait, speaking of subiri, ano bang name nung sinasabi ni Papa?